Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ako kayang ipagtanggol? Maumami na nga ako sa'yo, matagal na niyang ginagawa sa akin to. Ngayon ko lang nasabi dahil takot ako pero parang wala lang sa'yo. Bata pa lang kami ay hiwalay na si mama at papa. Naghanap ng iba si mama dahil nananakit si papa. Palit-palit si mama ng asawa hanggang sa may tumagal sa kanya. Ang pangatlo niyang asawa. Hindi makapagsalita yung stepfather ko at hanggang sa lang siya ng kamay. Bata pa lang ako, sinisilipan na niya ako, tinaharang. Hindi ako makapagsumbong kay mama dahil takot ako. Tuwing gabi niya yung ginagawa sa akin pag tulog na si mama. Pupunta siya sa higaan namin at hahawakan niya yung private part ko. Ang ginagawa ko, kunwari nagigising ako at tatayo. Lagi kasing patay ang ilaw at magkatabi ang higaan namin sa higaan nila. Hindi ako makatulog gabi-gabi dahil nagbabantay sa mga galaw ng stepfather ko. Natatakot ako sa kanya. Grade 2 pa lang ako noon ay ginagawa niya na yon sa akin. Nagtuloy-tuloy yung ganung ginagawa niya sa akin hanggang sa nagkaedad na ako. 16 pa lang ako ay nakikitulog na ako sa best friend ko at kulang na lang doon ako tumira. Gumagawa ako ng paraan para hindi niya lang ako mabastos. Sobrang trauma yung ginagawa niya sa akin. At the age of 16 ay muntik na niya akong magalaw, buti na lang nakatakbo ako. Gusto niya na magpaano ako sa kanya, bibigyan daw niya ako ng 50 pesos para mag-ano kami. So sobrang takot ko, tumakbo ako palabas at umiiyak. Naabutan niya ako at sinasabunutan ako pero hindi ako nagpatinag. Lumaban ako at nakatakas ako. Wala kasing tao sa bahay namin that time. Umuwi ako sa bahay ng papa ko pero yung papa ko that time ay patay na rin. At yung bahay na yun ay pamana sa amin. Kaso sumunod sila mama at kasama rin niya yung stepfather ko. Doon sila natutulog sa taas at ako naman ay sa baba. Madaling araw ay nalimpungatan ako dahil may humahalik sa leg ko. Kaya bigla akong tumayo at sinipa ko siya at pinagmumura ko. Sumigaw ako at tinawag ko si mama. Mama, yung asawa mo nandito. Bumaba naman agad si mama at tinanong kung anong nangyari. Hinahalikan niya yung leeg ko. Hindi nun nakaimik si mama. Sabi ko pa na ipapupulis ko yan. Pero ang sabi sa akin ni mama, wag anak, marami na siyang naitulong sa atin. Nakakahiya sa lola mo. Na ang tinutukoy niya yung mama ng stepfather ko. Sabi ko, hindi mo ba ako anak? Mas kakampihan mo yung lalaking yan. Hindi mo ba ako mahal at hindi mo ako kayang ipagtanggol? Umami na nga ako sa'yo. Matagal na niyang ginagawa sa akin to. At ngayon ko lang nasabi sa'yo to dahil takot ako pero parang wala lang sa'yo. Kumuha ako ng kutsilyo, tinutok ko yun sa stepfather ko at ang sabi ko, subukan mong lumapit. Dahil sa galit ko, nagawa ko yun, pinigilan ko yung galit ko dahil umiiyak na rin si mama. Hindi na rin niya ako makausap ng maayos kaya umalis ako at lumayo sa kanila. Sumama yung loob ko sa mama ko na akala ko kakampihan niya ako. Mas mahal niya yung lalaki niya kaysa sa amin kaya nag-live-in kami ng partner ko. At doon na ako tumira sa bahay nila. Ayaw ng family niya na magsama kami dahil kakikilala lang namin. Pero ako talagang pinilit ko dahil ayoko na talagang umuwi sa bahay namin. Sobrang sama ng loob ko kay mama. Unti-unti ay tinanggap nila kami ng family ng partner ko at tumira doon. Tinanong din nila ako bakit gusto ko na makipag-live-in kakikilala lang namin. Na bata pa lang daw kami kasi 17 pa lang ako noon. Pero hindi ko sinabi sa kanila yung totoo. At sa totoo lang mahal ko rin talaga yung partner ko ngayon. Almost 5 years na kami at nagbunga na rin yung pagmamahalan namin. Isang babae at ngayon nga may family na ako. Ang masasabi ko lang ay hindi na ako makikipaghiwalay sa asawa ko dahil mahirap rin yung broken family. At ayokong maranasan ng anak ko yung magkaroon ng stepfather na hindi ko naman nilalahat. Ganon yung gawain. Ngayon ay wala na si mama at ulila na kami. 2022 siya nawala dahil sa sakit. Hindi na ako nakahingi ng sorry kay mama sa lahat ng problema na naibigay ko sa kanya. Hindi ko man lang nakausap kahit sandali si mama. Pangarap niya na magkaroon ng apo pero hindi na rin niya nakita. First apo niya pa naman to na hindi man lang niya naalagaan. Ang daming what if sa isip ko na gusto kong makita yung reaksyon nila pag nakita nila yung anak ko. Pero hindi na yun mangyayari, malabo na. Sa stepfather ko okay naman kami na minsan inadalaw din kami sa bahay nila. Ayoko kasing magtanim ng sama ng loob dahil kung ano yung tinanim, yun din ang aanihin. Hanggang ngayon ay walang asawa yung stepfather ko dahil si mama lang naman yung pumatol sa kanya. Mami Len, sobrang hirap makalimutan yung dati. Dahil hanggang ngayon ay inaatake ako ng anxiety ko at grabe yung impact ng trauma sa buhay ko. Sa mga anak niyong babae, palagi niyong tanongin kung okay lang sila. Letter sender, Lin ng Daraga Albay. Sumalangit nawa yung kaluluwa ng nanay mo, yun na lang yung masasabi ko. Buti na lang malakas yung loob mo, na sana sa kabataan ngayon, na sana lakasan yung loob at huwag matakot. Pag nakakaramdam na unsafe kayo, iwasan nyo yung lugar na makokorner kayo. Hindi ako sang-ayon sa kung anong tinanim siyang aanihin, na kahit na inaatake ka na ng anxiety at trauma, gagawa mo pang dumalaw. Cut ties, hindi kayo blood related. Wala kayong good memories, demonyo yung stepfather mo. Wala kang tatanawing utang na loob, tigilan mo yung kadadalaw, ilayo mo yung anak mo sa
kanya. Regarding sa ayaw mong maging broken, it depends. If okay kayo ng partner mo, be a good partner or wife. Give and take para hindi mag-cause ng misunderstanding. But if anxiety and you're physically, emotionally abused ng partner or asawa, you have a choice to leave. Tigilan nyo yung salitang ayaw maging broken family para sa bata. Kasi karapatan ng mga anak nyong mamuhay ng maayos at huwag nyong palakihin sa toxic na pamilya. Huwag nyong ipamana yung kamartiran nyo. Kasi nagpapalaki kayo ng martir at sanggano. Huwag nyong inormalize yung mga bagay na hindi normal sa mata ng anak nyo. Dahil ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata.